produces stem cells, no? Indirectly, it does not act on the cancer cells itself, but it produces, sa ating immune system, produces this, the different cells I mentioned earlier, like the T cells, the fibroblasts, para puksain ang cancer cells. Now, so yun lang ba ang ating meron, no? Having said all this, nakita nyo na ang bisa ng stem cell therapy, ng DNA therapy na minention natin. Ang laking bagay ng stem cell therapy, which is what we have in this particular product, no? And also the DNA therapy, which I already mentioned to you, is a big factor in terms of cancer, no? Now, meron pa ba? Dito sa ating produkto, yun nga sinasabi, wait, but there's more. You see, immune system booster. Itong apat na ito, in our it boosts our immune system. Rhodiola, alam na natin yan. Red ginseng, sea buckthorn oil, and black currant oil, no? Itong apat are identified already to boost our immune system, no? Sinabi ni Doc, pag na-boost ang immune system, abay, maraming mga T cells. Lalabanan lahat ng mga cancer cells na yan. Let's go to specifics, no? Our GSE. Ano yan, Doc? Ano bang GSE na yan? Grape seed extract, no? Kaya may grapes ka nakikita. Ang grapes hindi lang nagiging wine yan, no? The seeds, no, the extracts, it reduces the risk of cancer, okay? So we don't have to go into cancer para puksain ang cancer. It prevents cancer from occupying our vital organs. It has antioxidant activity, you know, especially identified sa breast cancer, sa lung, sa stomach cancer, oral squamous cell cancer, which is the most common sa nasopharyngeal, no, squamous cell na type cancer, sa prostate sa mga lalaki, no, and pancreatic cell lines. Ano ba yung pancreas, lapay, no? Yun ang ikinamatay ni the boy, si Rudy Fernandez, no? Pancreatic cancer, one of the most deadly cancers, no? 3 months, ganun kabilis, lalo kung nasa neck and head, no? Kaya pag nagpa-annual check-up kayo, ipa-examine perme ang inyong lapay, ang pancreas ninyo. Ipa-ultrasound para makita nyo kung nag-uumpisa pa lang. Kaya if you have that line, no, family line. Also, grapeseed extract will reduce chemotherapy that is induced toxicity without affecting treatment negatively. Meaning, ang chemotherapy kasi, as I mentioned, pinupuksa ang ating immune system. Ang grapeseed extract will reduce the negative effects of chemotherapy, di ba? So kahit nagki-chemotherapy ka, natutulungan ka ng GSE, ng grapeseed extract natin, para hindi masyadong baldado yung ating immune system, no? Squalene shark liver oil. Ito na naman tayo, no? It is used to treat leukemia. Known fact na yan, and other types of cancers. Ito yung matindi, no? It prevents radiation illness from cancer X-ray therapy, no? Yung mga nagko-cobalt, nagre-radiation therapy, squalene is very helpful dyan sa areas na yan. Ito pa. Sea buckthorn oil, no? It supports the function of the immune system. It lowers malignant cancers, no? Napakaganda nito, and it supports regeneration of the body after chemotherapy. Para makapag-chemotherapy ka na naman uli, no? It is important kasi hindi titigil ang chemotherapy kung kumakalat pa rin ang cancer mo, no? I remember my brother, no? Brother-in-law ko. At that time I was specializing, no, sa medical school. I was at UST at that time. Ang brother-in-law ko, well, kapapasa ng board, no? Then he wanted to be a surgeon. So nag-join siya ng training na to be a surgeon.
Tapos nakakapa siya ng bukol dito sa liig niya. In-examine ng mga espesyalista. Hindi nila malaman ba't may bukol siya dito. Nung chinek, hindi nila malaman kung anong klase, biopsy. No? Nung in-x-ray siya, nakita na may mass siya dito sa kanyang baga. No? Malaki. So, nasa baga ba o nasa labas? Nagkaroon ngayon ng sa side, no? Tinatawag natin na lateral view sa side. Chinek nila, nasa labas ng baga. So, ang laking it's a big probability that it is not, of course, not a lung cancer, but it's a lymph node. Marami po tayong lymph nodes dito sa likod ng buto ng ating sternum, no? So, nag-biopsy, nakita that it is lymphoma, no? Ang lymphoma is treatable with stem cells. But at that time, hindi pa ganun kauso. This was in the 80s, no? And my brother-in-law was only 26, 27. It was cancer and kalat na, no? Nandito sa liig niya, kalat, kitang-kita ang bukol dito. And then nung in-x-ray siya, mayroon din mga nakakapa sa kanyang kulani sa armpit, no? So, ang tendency mo, definitely kung sino man, kabahan ka, kahit doktor ka pa, tao ka rin, may pakiramdam, no? And I saw him, he was crying and crying hard. And he was telling me, sabi niya, Junji, bakit ganito? Why did the Lord allow this to happen to me? Alam naman niya na ako'y gusto maging doktor para makatulong, makapanggamot. Natapos ang aking board, pinaghirapan ko ang medicine. Pinaghirapan ko mag-aral para makapag-board. Pumasa ako para makatulong. Ito nag-uumpisa ako, bibigyan niya ako ng cancer. Parang isinusumpa niya, no? Galit na galit siya. Sabi niya, bakit ganito? Bakit ganon? 1 linggo, nakamukmok siya doon sa sofa, sa kanyang upuan, crying and crying. Wouldn't eat. Ayaw kumain. So, kinausap ko siya. Sabi ko, alam mo naman, Dodi ang pangalan noon. Sabi ko, God has always a message. He knows, mayroong ano yan eh, there is something to it, no? Pag lalo kang hindi kumain, babagsak ang immune system mo. Hindi ka natutulog, mas mapapabilis ka. So, sabi niya, anong gagawin ko? Magpagamot ka. Gawin mo lahat kung anong sinasabi ng doktor. So, ang ginawa niya, nagpa-chemotherapy siya. Kasi nga, kalat na eh, no? Ang kulane, hindi ho na-opera yan. Bubuksan mo yan, bubuksan mo ang kilikili, no? The spread is through the lymph nodes, through the blood vessels. So, the treatment is chemotherapy. No? Pag kalat na kalat buong katawan, the best approach, hindi mo pwede operahin, magbali ka na magbukas ka ng katawan, hindi. Ang binubuksan niyo yung mga tumor na specific area sa breast, sa prostate, etc. But in this case, ganon, nag-chemotherapy siya. Nag-chemotherapy, suka siya ng suka. After 1 session, at that time, umuso niya, ayaw ko kung naalala niyo yung Medjugorje. Ang Medjugorje nito is, may yung apparition na lady, no? Sabi niya, pupunta ako doon para magdasal, baka matulungan ako. Pero, sukat siya ng suka. So, bumiyahe sila sa Europe, no? I think it was in the Czech Republic or wherever that was. They prayed, doon kasama sa mga pilgrims, no? Pagbalik niya siguro napagod siya, nagpa-CT scan ulit siya, tiningnan kung active pa rin yung mga kulani. Ay nako, active na naman ulit. Iyak na naman siya ng iyak. Sabi niya, ano ba, hindi ako pinapakinggan. And this type of cancer na kinuha namin ng slide ng kanyang pathologist, pinadala namin sa Amerika kasi may pinsan ang misis ko na who is a pathologist sa Amerika para for a second opinion or a third opinion, tiningnan nila. And the bad news was, itong lymphoma na ito is non-Hodgkin's. It's a type of cancer ng lymph nodes na difficult to treat. Very, very recalcitrant o hirap pasukin ng chemotherapy. Kaya umuulit. So, ayan naman ang iyak niya. Iyak siya na iyak na. So, pagdating ng second session niya, kinakabahan na naman siya kasi ayaw niya yung feeling na nasusuka siya pagka nagki-chemotherapy. So, ang nangyari, wala kang magagawa. Bayaw, sabi ko, you have to have the chemotherapy.
madaling magsabi, no? Pero pag ako yun, ako, ayaw ko rin. Kasi the feeling, makikita mo, namumula ang mata, lumalaki ang mukha, namumula, lumuluha siya. Talagang and you know, ang chemotherapy, as I said, is very toxic, no? Toxic yun eh. We cannot deny the fact na pati normal cells pinapatay. Kaya after chemotherapy, nanghihina siya, nanlalambot, walang gana kumain, etc. Ang ginawa niya, every year na ang kanyang ang kanyang CT scan, no? After the second, third sessions, pumunta naman siya sa Lourdes, sa France, no? Para magdasal, yung lumublob doon sa Lourdes, yung may apparition din doon, no? Pagbalik niya, ganon, he was so desperate na ayaw na niya talaga, ayaw ko na magdoktor, sinumpa na niya, etc. And gumawa na siya ng schedule niya. Yung Monday to Saturday to Sunday, may mga healing eh. Sila Peregrine, alam ko yon, yung El Shaddai, sumali pa siya doon. Alam niya anong araw, anong Martes, ganito, Miyerkules, ganon. Alam niya may mga healing sila, Father Suarez, no? So, nagpupunta siya sa mga healing na yon. Wala pang stem cells noon, wala pang elixir placenta noon, no? He was going to this habang nandoon siya, may nakilala siya na paladasal din na Opus Dei na nagkahulugan sila ng loob, no? And itong nakilala niya was a female, also in her in her 30s na at that time, na Opus Dei. Alam niyo ang Opus Dei siguro, alam niyo may mga inalay na parang sa madre, hindi pwede mag-asawa, kailangan nagpaalam pa siya, nag-asawa sila, no? And to give you a very happy ending, sa ngayon, he is now the medical director of a big hospital sa San Lazaro. He is the medical director and they have 4 kids, nakapagpundar ng pamilya. And last week, yun yung hindi ako nakapag-lecture sa inyo kasi nagninong ako doon sa panganay niya. Praise the Lord, no? Praise God. God is always great, no? So, malaking bagay ang spiritual natin, malaking bagay ang ating immune system, no? But more specifically, we have to turn to our Creator pag dumadating yung mga ganitong panahon. So I would like to thank you for listening and I hope you learned a lot from this presentation. Maraming salamat po. Yes, thank you very much for that one, Doc Francis. Grabe. Grabe talaga yung story, and at the same time, totoo nga talaga na that we really need to improve our immune system and at the same time, really trust the Lord, no? So, GFox believers, amazing ba talaga ang Elixir Placenta? Grabe, ano? Sa mga diniscuss ni Doc Francis about cancer, mas ma-amaze kayo, GFox believers, sa ating testimony. Okay? So for those na hindi po naka-attend ng ating sharing last week, I'll just share to you bits of it. Okay? So actually, Doc, meron din tayong testimony of Elixir Placenta that also uses this one, no? And meron po siyang cancer stage 2 and also chronic kidney disease stage 5. He is a doctor, si Dr. Romy. Okay? So, si Dr. Romy, been practicing for 33 years. Nag-fellowship siya sa NKTI for 2 years. Nephrologist po siya. Nephrologist in Angeles University Foundation in Pampanga. Angeles Medical Center, and currently nephrologist po siya sa NSPI. So, meron siyang chronic kidney disease stage 5. So, ito po yung before niya, no, before siya nag-take ng Elixir Placenta. Okay? So, we can see here talagang namanas yung kanyang paa, may pamamanas siya, tapos after continuously taking of Elixir Placenta, nawala yung pamamanas niya sa paa. Tapos nag-lighten din yung feet and then yung legs niya. And isa rin sa kinagulat nila kasi before halos wala siyang urine input. Pero ngayon nagkaroon na ng improvement yung kanyang urine. However, no, during this process, meron din siyang nakapa na parang bukol, okay?
And yun nga, no, nung nagkaroon sila na diniagnose siya nung July 2022, cancer, stage 2, squamous cell carcinoma sa tonsils. Nung pagtanggal nung kanyang tonsils, sabi sa kanya ng doctor niya na kabrad niya din, na kailangan niya chemotherapy, radiation for 30 days. Pero dinecline niya to. Ayaw niya kasi dialysis patient nga rin po siya. So, last December 2022, after taking the Elixir Placenta 3 times a week, yung lump po niya, kasi sabi niya malaki daw po yung lump niya, talaga nahahawakan eh. Binisit niya yung ENT doctor niya and have a check-up. Sabi ng doctor niya, anong tinake mo? Anong ginawa mo? Dahil nawala na yung lump. Sabi niya ganon. So, nawala na yung lump. Tapos sabi ng doctor, we cannot run the MRI test anymore or CT scan kasi wala na yung bukol. So, he was advised to visit him again after 3 months. So, continuously taking the Elixir Placenta, malaking tulong po talaga no, sa ating mga cancer patients. And ngayon, makakasama po natin si Ma'am Geraldine and also, hopefully kasama din natin si Doc Romy. Ayan, nandito po ba si Miss Geraldine? Hello, Miss Geraldine. Ayan, hello! Hello. Ayan. Yes, nakikita po ba? Good evening sa inyo lahat. Yeah, good Yes po, Ma'am Kimar. Doc. Good evening. Hi, good evening. Yes, can you share to us your experience of Elixir Placenta? Okay, so as what's said banggit mo na yung naging nangyari sa akin. Binigyan ako ng wife ko ng Elixir. Ewan ko kung tama-tama na nag-hente ng Elixir. Siguro nilaan talaga ni Lord. Lord has so many plans for us. Bigyan niya ako ng Elixir ng wife ko kasi nalaman niya that will give me some changes in my body. Truthfully, di po ako naniniwala sa mga ganyan treatments. So, pero tinake ko na rin. Tinake ko na rin yung Elixir once a day as suggested, given to me by my wife para matry lang. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin. So, that was when I was diagnosed ng kidney failure at nagda-dialysis. So, I took 1 a day. It gave me sort of some changes my body. Naging lumakas po ang aking katawan. Hindi dati na matamlay at madali akong mapagod. Ngayon po ay nakagawa na ako ng household chores. Wow. Tulong sa aking asawa. And then, unfortunately, the year 2022, dagdag na po yung aking sakit nga. Na-diagnose ako through biopsy, removal and biopsy of yung mass sa may tonsils ko na meron po akong squamous cell CA. At meron din po akong bukod doon sa mass, meron din sa tonsils ko, may din ako unang napansin ko yung mass sa mandibular, sa ilalim ng baba ko sa kanan. Medyo malaki po yun. Pero ang tinanggal ng aking friend, yung sa may tonsil ko. And yung doon ko na-diagnose. Sabi nga, I went to the oncologist and he advises me to have a chemorad therapy after seeing my MRI and after seeing yung mga lab test ko, SPB. So that was the final decision that time. It will be daily radiotherapy and at least once a week of chemo.
And sabi ko sa sarili ko, I think hindi ko na kaya. Nagda-dialysis ako, tapos mag-chemotherapy po na gaya ni sabi na yung manghihina ako because of those two processes. So I decided ipasa Diyos ko na lang. So through prayers, nag-pray na lang ako lagi naman po ako nag-pray daily sa kanya. And then my wife advises me to take the elixir placenta 3 times a day. Sinunod ko na lang po siya. And sort of miracle, yung sa mandibular mass ko na wala namang ginawa doon, nandun lang siya, unti-unti siyang lumiit. Unti-unti na hanggang sa nawala. Kaya nung pa-check up ako sa aking friend, I was operated August 22. Pa-check up ako in December kasi feeling ko talagang parang wala na akong cancer. So I would just like to have a confirmation from my friend. And yung nga, nung nakita niya ako, friend ko, yung nag-opera sa akin, there was no sign of cancer. Wow. Praise God. Sa oropharyngeal and pati yung lymph nodes, wala. Stage 2 po kasi ako eh. So, yun na. Dahil sa lymph node na yun. Pero, still, he wants me to observe me. So, every 3 months, I have to go to him. Para ma-check and for makita talagang wala na. Napawaw na lang siya nung sinabi ng wife ko na I'm taking elixir placenta. And truthfully, nakatulong sa akin ang elixir placenta. Strength-wise, mas malakas po ako ngayon. Dati pong halos konting-konti lang ihi ko. No, hindi pa rin naman siya normal. Pero dati, once a day lang ako umihi. Pero nagkaroon na at least twice a day hanggang morning, evening. Medyo nadagdagan naman. And the lymph nodes are still not there. Lagi kong kinakapain leg ko. So, thank you first to our Lord, to our God. And second, to elixir placenta na ginamit ni Lord na instrument yung wife ko, timing na pasama siya sa elixir placenta group at timing na nakatulong sa akin yung placenta, elixir placenta. Kaya maraming salamat din sa inyo for developing the drug, for introducing the drug to us. Sana nakakinig sa akin. Ako po, ay dating hindi naniwala sa mga ganyan treatments. Pero now I believe that it can have an effect in our lives. Effect, quality of life at sa ating mga diseases ay makakatulong siya ng malaki. Amen. Thank you so much for elixir. Thank you, Doc. Thank you. Wow. Thank you po. Oh. Thank you po. Yes, thank you, Miss Geraldine. Oo, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Doc. Thank you, Geraldine. Thank you po. Thank you po. Oo, wow. Yeah, amazing. And ma-share ko lang din po, Yes, Ma'am sige po. Clems, Doc. Oo. Hindi lang sa cancer niya, kundi sa dialysis niya. Kasi ngayon po, na siya, masigla na siya, the quality of life na hinahanap namin. Hindi na rin po siya yung madaling hingalin. Na dati po, pag nasa mall kami, mas gusto niya na lang maupo sa isang tabi and balikan na lang namin after namin mag-ikot. Pero ngayon po, sobrang happy po kami kasi nakakasama namin siya na umikot. Although, hindi ganun kabilis, pero malayo-layo po yung kanya nalalakad at hindi na po siya gaanong hinihingal. At yun nga po, after the dialysis,
hindi na siya yung laging natutulog. Kasi after the dialysis, usually pagod na pagod siya. But now, after the dialysis, gaya ho ngayon, kadarating lang namin kaninang 5 from the dialysis. Pero eto ho siya, masigla at masaya po na nakakasama namin siya. Ayun lang po. Thank you. Galing. Galing! Palakpakan natin yan. Praise